So ito mag-react po tayo doon sa open letter ni VP Sara dito kay PNP Chief Romel Marbel, kung saan po tinawag niya Romel, diretso, di ba? At galit na si VP Sara at sinabihan niya na batas ka lang, hindi ka Diyos. At ang kanyang pinakapunto, yun daw pag-alis ng 75 na PNP personnel sa kanya ay a clear case of political harassment. Kahit na inexplain naman ni Marbel na yung mga kinuha sa kanya ay nilagay sa NCR dahil may kailangan, di ba? Kailangan ng kapulisan magdagdag dito sa NCR, kaya kinuha sa kanya yung mga security na sobrang dami naman talaga. Marami pa rin naman yung natira. Okay? So, basahin natin yung ilang mga sinabi niya at mag-react tayo. Kasi ang mga punto niya dito, wala daw, sabi niya sisinungaling daw si Marbel wala naman daw request na nangyari. Pero may binigay naman sulat sa kanila Hindi lang sila nag-apela hindi lang sila sumubok kumontra siguro. Pero sinabihan sila. Tapos sinabi niya, sabi kasi ni Marbel, we don't see any threat against the Vice President. Wala naman talaga. Wala naman tayong nababalitaan na kahit sino mang nagpaplano na igurgur o saktan itong si VP Sara o kanyang pamilya. Pero ang ginawang example ni VP Sara ay yung sa airport daw. Bakit daw nakalabas yung CCTV? Wala namang connection yun dun sa ito about dun sa pag-alis niya sa during bagyong Karina diba? At nakita siyang lumabas ng bansa. Ito sinasabi niya, meron siyang aligasyon. Kamakailan nagtungo ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit inaalam kung nasan mismo yung bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan nakatira mga anak ko. Yun yung kanyang mga akusasyon. Laban, pinababantayan daw siya. Hindi pa sinisecure lang siya. Pero anyway, yan yung kanyang statement. Sabi niya, kung talagang wala nang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Siyempre, kailangan mo namang i-secure yung Vice President kasi next in line yan sa Pangulo. Yun, tandaan mo, pagdating sa seguridad sa aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw, batas ka lang, hindi ka Diyos. So, galit na si VP Sara, talagang ginagalit tapos nireklamo din niya, ba't daw sa Metro Manila ilalagay yung mga pulis? Kailangan din naman daw sa Mindanao. Ito ay malinaw na clear case of political harassment. Okay, yun yung kanyang sinasabi. Ito pa sinasabi niya, na kung daw nagawa sa kanya yon, na kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan, tulad ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan. Okay, natatakot siya yung kayang gawin ng pulis sa ordinaryong tao. Ano ba yon? Yung tokhang? Parang tokhang? Yun ba yon? Yun ba yung point niya? Kasi nakita natin kung anong kayang gawin ng kapulisan kapag ang direktiba ay nanggagaling mismo sa taas. Di ba? Yung tokhang. So alam natin kung anong capable gawin ng kapulisan natin at hindi maganda na may ganun. Di ba? Doon pa lang mali na So parang lumalabas dito sa kanyang rant na ewan ko, parang medyo may pagka-immature Hindi ko masabi. Parang may sort of privilege na parang hindi dapat dapat ganito, dapat ganun, di ba? Dapat ganito, dapat ganito kadami, dapat ganyan So parang porket Duterte siya o porket tatay niya dating presidente, ganun dapat, kumbaga may special na treatment or hindi. Yung 45 marami na yun di ba? So sa akin hindi ko sure kung bakit ganyan na lang nag-aano si VP Sara. Okay? Baka may iba pang mas malalim dahilan. Hindi natin masabi. Okay? Nag-react dito si Trillanes doon sa sinabi ni VP Sara. Okay? At talagang actually dito kay Trillanes, sa tweet niya nakita ko yung sa tweet niya una ko nakita yung impeach Sara. Yun yung talagang gusto niyang mangyari. So feel niya ito si Sara parang nababaliw na daw minsan. So ito yung sabi niya.
The open letter of VP Sara is wrong on so many levels, but let me just summarize my conclusion. She's an entitled, privileged child having temper tantrums because her security detail was reduced from almost 500 to 300. So, ang dami pa rin pala eh. Oh. So, the shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for VP. Imagine nyo na lang kung maging presidente yan, may topak. Okay, yun yung hirit ni Trillanes tungkol dito kay VP Sara. Once again, medyo sa kanya nagsimula yung mga impeach Sara na yan eh. So, unfit to be vice president or to be president of the country. Yun yung kanyang hirit. Okay? So, yun na nga sa akin nga, instead of addressing yun sa Karina and talk about yung sa mga problema ng bansa, dulot no na habang tumatama yung bagyong Karina, siya ay nandoon sa Germany. She could have decided to stay, pero umalis pa rin siya, di ba? Ito pang napili niya na gawin ay atakihin itong chief ng PNP. Okay, so sa akin, ito, nabasa ko yung isang comment may nag-comment kayo, nabasa ko. Ang ganitong klase ng liderato ay hindi kailangan ng Pilipinas. Ang kailangan natin yung leader na may malasakit, respeto, at tunay na pagmamahal sa bansa. Mga leader na inuuna yung kapakanan ng bansa bago ang sariling interes. Mga leader na may integridad at dignidad sa kanilang posisyon. Yun. Tapos yung pag-atake ni VP Sara, syempre pag inaatake mo yung chief of police, kumbaga parang yung buong kapulisan na rin ang inaatake mo yung kanyang disrespect doon sa chief of police itong mga police, ito ang mga nagbubuwis ng kanilang buhay to make sure that we are safe, to make sure na maayos tayo, di ba? Kung ganun na lang, di ba? Romel, tawag nga. So I think medyo immature, medyo parang bata nga, medyo parang tantrums, di ba? So she could have called BBM straight, pinag-usapan sana nila, inasa nila, pero hindi, she decided na ilabas sa publiko at mag-grant ng ganyan, magreklamo ng ganyan. Lalong gumugulo tuloy at lalong kumaga hindi maaayos yung sitwasyon. Yung open letter niya ay indikasyon na masamang karakter bilang isang anak na tila ba iniisip niya na dapat mabigyan ng special treatment dahil lang Duterte. Yung kanyang mga aksyon at salita ay nagpapakita ng isang taong may malaking issue, 'di ba? Sa kumbaga malaking isyung pinagdadaanan at ito lang pag-usapan natin mag-react tayo. Sa akin tingin ko hindi dapat nagpapadala si VP Sara sa kanyang emosyon. Okay? She should think straight. Alam niya yung sitwasyon Alam niya sa kanyang ama, kay BBM, alam niya kung ano yung mga mangyayari at mga posibleng mangyari. Okay? So, pero if she keeps on doing this path at iniisip niya na she is, 'di ba? Kumbaga na parang kumbaga niya 'yan, pribileyo niya 'yan, and parang privileged siya and entitled siya, and na hindi ako yung magiging pangulo sa 2028 If she keeps going down that path at puro tantrums ang ginagawa, hindi siya makakapag-isip ng maayos na strategy kung paano lusutan yung mga magiging problema na darating. Kasi maraming problemang parating. Guys, kung nakikita, ang daming problemang parating. Di ba? Talagang awayan yung kanyang pamilya at yung administrasyon. Siya dapat yung naging tulay Siya dapat yung nag-aayos. But instead, nakikisama na siya sa gulo, nakikisama na siya sa... And, yun nga siya yung kanyang sitwasyon ang malalagay sa alanganin. Okay? So, yun naman at there are start to growing calls na 'di ba? Una magbitiw ng DepEd and eventually baka susunod diyan hindi ko alam kung ano pang pwedeng mangyari, pero yun na nga po, yan po ang latest po natin dito. Baka too late na para ayusin, talagang all out na banggaan na Duterte at Marcos. Abangan natin guys, okay? Bye-bye.